Lisa Araneta Marcos, Sandro Marcos, at siguro kasama na pati si BBM ay magpapa-hair follicle test na. Woo! Natching! Natching ako dun. Ako yung natching dun sa hair follicle test nila. Oo, gaano ba to katotoo? At eto, Martin Romualdez, ilalaglag na si Marcos Jr. Naku po, paktay ka diha, Dodong. Oo, paktay ang iyong kinabuhi. Paktay ang iyong kinabuhi, Dodong. Ilalaglag ka na ng iyong nasnip, ng iyong pinsan. Tang-ila ka. Puta na, nagkakalaglagan na, natataranta na talaga sila sa mga nangyayari ngayon, no? Oy, shoutout naman dyan sa mga vlogger, mga tansu vlogger. Kamusta kayo? Ha? Kamusta kayo, motherfucker? Buhay pa ba kayo? Ang daming pang sustento sa inyo, ah. Puta na, mali-maletang pera. Sana all. Mapapasana all ka na lang talaga. Instant big time ang mga vlogger ng administrasyon. Puta na, kawatan na, adik pa. Tungina, no? Kaya pala yung mga dating kasamahan ko, nakakundo na ngayon eh. Ang bilis ng kitaan pala dyan. Totoo nga yung sinabi sa akin dati, no? Kasi dati, diba, no? Naikwento ko naman na to eh. Ino-operan ako dati na yung ipagtanggol si Specker. Ang masyado malamig yung aircon. Yan, no? Ipagtanggol ko daw si Specker. Suportahan ko daw si Marcos. May kutsi at may 70,000 ako per month. Tapos tumaas yun. Siyempre, pakipot ako eh. Akala na siguro nila papayag ako porket nagpapakipot. May ebidensya ho yan, ha? Alam nila, alam ng buong Banateros yan with the screenshot yan, ha? So yun na nga, inoperan ako 150. 150 yata yung quincenas or per month. So yun, sabi ko, putang ina, una na doon ko pa lang, noong mga panahon na yun, talagang garabi na yung bakbakan eh. Ngayon, putang ina, ang iniisip ko, magkakapera ako, pero sira ang pangalan ko. Diba? Sana sira pangalan ko nun. O tignan mo yung mga vlogger ngayon, ano ba nangyayari sa kanila? Saka nakakadiri yun. Diba? Yung nangwawalang yung bastos, yung hudas, yung demonyo sa bansang Pilipinas, ipagtatanggol ko, tas yung kita ko dun, ipapakain ko sa anak ko, sa mga kapatid ko, sa pamilya ko. Wag na, oy! Inyo na lang yan. Sa inyo na lang yung 150 na yan. Oo, mangontrata lang ako ng mangontrata ng trabaho, ng bahay. Kikitain ko naman agad yan. Kontraktor ako, kala nyo ba? Oo. Ilang di nyo alam. Kaya minsan wala tayong vlog eh. Kontraktor ng alak, Jay. At ito na nga, no? Tayo na, ang lupit nitong mga ano to. Ito nga, yung hamon ni Amy Marcos na magpa-hair follicle test etong si Sandro Marcos Jr. at Lisa Araneta Marcos ay mukhang mangyayari. Pero sa anong pamamaraan? At ang pinakamalupit pa dito, kung ano, tawag dito, itong paano gagawin at ano ang talagang plano na ngayon ni Martin Romualdez. Kasi may mga bali-balita talaga na ilalaglag na ni Martin Romualdez etong si Marcos Jr. para masalba niya ang kanyang sarili. At dito nga may papakita tayo dito. Yan o, katulad na lang ho yan. Sandro Marcos nananawagan ng unity sa panahon ngayon para magtulungan, hindi para magpalaganap ng gulo at destabilization. Ang inang magkaisa kayo na lang, oy, ayaw namin tumira. Kung gusto mo magdroga, ikaw na lang, wag mo na kami damay.
Dadamay mo pa kami dyan eh. Tino-tino ng buhay namin eh. Sarap-sarap ng buhay namin tapos gusto mo kami patirahin. So, ikaw na lang yan, unity, ulol. Sa inyo na lang yung unity nyo. Tangina, nung pinagbigyan namin kayo ng unity, anong ginawa nyo? Sinayang nyo. Mga gago. Diba? Anong ginawa nyo dun sa binigay namin pagkakataon na unity? Diba? Binalahura nyo? Diba? Hindi nyo nga halos na panindigan yun eh. Kayo pa mismo yung unang ng gulo tapos ngayon, unity, fuck you ka. Fuck you ka, Charis. Charis. Ay. Puta na, congressman na, anak pa ng presidente, singer pa, adik pa. Ayun yan ayun yan kay tita mo, hindi galing sa akin. Inuulit ko lang. Ayun yan sa tita mo, hindi yan galing sa akin na dudong. Oo, unity mo mukha mo. Oo, eto na, sabi ni Amy Marcos, hindi ito asal ng isang tunay. Yun pala, sabi ni Sandro Marcos, hindi daw asal ng tunay na kapatid etong ginawa ni Senator Amy Marcos. Ngayon, eto, sinagot siya ni Atty. Rowena Guanzon. Sabi ni Atty. Rowena Guanzon, ang asal ay kunsintihin ang kapatid. Totoo naman. May point naman dun. Yun yung masakit dun eh. Diba? Puta na nagbibisyo ng kapatid mo, konsintihin mo pa. Katulad mo, Sandro Marcos. Nagdadrugs na tatay mo, sumama ka pa. Sorry. Sabi ng tita mo yan, ha? Inulit ko lang. Diba? So ikaw yung dapat hindi tularan. Alam mo nang nagbibisyo yung nanay tatay mo, sumama ka pang hinayupak ka. Imbis na ikaw yung mag-guide sa magulang mo na napariwara, dumagdag ka pa. Diba? Kaya minsan yung mata mo, yung eyebag mo, buong mukha na eh. Imbis na i-guide mo yung nanay mo, tatay mo, nanay, mama, mami, daddy, papa, mama, fuck you, ganun. Tawag dito, tumigil na kayo sa bisyo nyo. Siyempre, malalaki na ho kami. May kita pa ho yan ng mga kapatid ko. Tsaka na lang po iisipin ng taong bayan. Ilang taon po tayo, 10 dekada tayong binalahura ng mga Aquino, ng mga Dilawan, ng mga Pinklawan. Tapos ngayon, ganyan ang gagawin nyo, mas sinisira nyo yung, yung pangalan, yung ating lahi. Yung lahi nating Marcos. Diba? Ganun sana ang papel ni Sandro Marcos dito. Kaso, sabi nga ni Amy Marcos, pati din ikaw, tumitira din. Masama nito, pati yung 2 bata na kapatid niya, no? Bumabatak din, no? Kaya pala minsan, yung nag-viral na nito ni Sandro Marcos, yung nag-viral na tawag dito, yung nag-viral na sayawan niya, hyper na hyper eh. Oo, talagang todo bigay kung sumayaw eh. Yung pala, sumisinghot ang Yudi Punggol. Malupit ka ha? Iba din ang karakas mo, Dudong. Ewan ko lang nga, sa bagay, sabi ni Ma'am Cathy Binag at marami din nagsasabi na kapag ikaw ay lulong sa droga, hindi ka talaga makakapag-isip ng maayos. Katulad na lang nito, yung ginawa ni Amy Marcos napakaganda ho nun, hindi dahil sa pabagsakin si Marcos Jr. Napakaganda ho nun na parang sinasalba niya ang kapatid niya na tatay. Di ko lang alam kung tatay talaga ni Sandro Marcos, si Marcos Jr. ha. Baka nasa lesihan din eh. Ha? May kumakalat kasing picture ngayon eh, no? Oo. Na si Sandro Marcos ay hindi din tunay na anak. Bagay, malayo naman itsura niya kay Bongbong Marcos. Kamukha niya si Charis. Dapat nga magpasalamat ka, Sandro Marcos, sa tita mo. No? Dapat magpasalamat ka sa tita mo dahil
yung tita mo ay gusto niyang masalba ang kinabukasan at ang kalusugan ng ama mo. Tapos sasabihin mo, hindi asal ng tunay na kapatid yan. Sabihin man natin na hindi tatay ni Amy Marcos si Ferdinand Marcos Jr., nanay niya pa rin si Imelda Marcos. At kahit hindi niya nanay si Imelda Marcos, kung tatay niya si Ferdinand Marcos Sr., magkadugo pa rin sila ng tatay mo, ulol. Hindi yan kasi yung pinapalabas ng ibang mga tanso vlogger, hindi daw anak si Amy. Ano daw ito? Ano daw ito? Ampon lang daw. Malayo daw yung muka. Oo, puro kita daw ngayon po. Sa totoo lang si si Liza Araneta Marcos may banat. Oo, mamaya papakita ko sa inyo yan Alam mo, Sandro Marcos, ikaw ang walang asal. Ikaw ang hindi asal, anak. Sinasalba ng tita mo yung buhay ng ama mo. Putang na, nagalit ka pa. Bakit? Wala kang kajaming? Baka walang kajaming. Kaya nangihinayang siya na huminto yung tatay niya. Tangina, sabi niya, pag huminto tatay ko, paano ako? Una, wala nang source sa akin. Pangalawa, wala na akong kajaming. At pangatlo, pwede na nila akong pagbawalan sa bisyo ko. Kaya hindi talaga dapat pwedeng huminto si Papa. Hindi talaga pwedeng huminto dapat si Papa. Dapat tuloy-tuloy lang hanggang sa mamatay. Ayop na yan. Ayaw ko sa'yo, Sandro Marcos. Ganyan daw talaga mga utak ng mga gumagamit ng ecstasy. Ano daw talaga wala daw talaga sa hulog. Tsaka yun nga, yung feeling nila sila lagi tama. Pugi sila. Matino sila. Talagang perpekto sila kung ituring nila yung mga sarili nila. Ganyan daw talaga yung epekto ng pulburon. Sige, enjoy nyo yan. Bahala kayo. Kayo rin naman matitegi dyan. Eto pa isa. Gustong paiyakin ni Sandro ang, Paiyakin ba? Ito pala. Mali. Gustong paingayin ni Sandro ang usap-usapang hindi ako tunay na kapatid. Isa lamang ang solusyon. Magpapa-DNA test ako, magpapa-hair follicle test kayo. Ito nga na, maganda to. Maganda to. Alam ko nakita nyo na to ha. Wala. Ngayon lang tayo nakapag-vlog. Kaya kailangan natin bigyan lang to ng reaction. So, eto nga, magpapa-DNA test daw si Amy Marcos at magpapa-hair follicle test si Liza. Liza, kasa ka na. Hindi alam nyo, ito shoutout po kay First Lady Liza Araneta Marcos at kay Pangulong Bongbong Marcos at kay First Son na pwede ring First Daughter na si Congressman Sandro Marcos. Para matapos ito para po matapos na itong issue nyo about sa adik-adik na yan, para masupalpal nyo si Amy Marcos, para maisampal nyo kay Amy Marcos ang katotohanan na sinasabi nyo, magpa-hair follicle test po kayo. Yun po yung solusyon doon. Hindi po solusyon yung puro kayo banatan. Ang linaw ng hamon. Kumasa kayo. Sa ayon sa gusto sa ayon sa gusto ng taong bayan na magpa-hair follicle test kayo ng live. Kailangan nakaano yung mga camera ng naka-live. Kailangan sa maraming tao. O kahit kung pwede nga lang presidente ka para 'di ba? Kayang-kaya mo namang gawin yun Kayang-kaya mo nang ipadala sa dahig si Pangulong Duterte para follicle test pa kaya. 'Di ba? Kayang-kaya mo kayang-kaya mo palusuban ng 6,000 na pulis yung religion na nananahimik. Kayang-kaya mo bastusin yung relihiyon na nananahimik para lang sa ikakatuwa mo yung pagpapa-hair follicle test pa kaya. Paikutan mo ng sandamakmak na pulis yung monumento. 'Di ba? Tapos doon ka magpa-hair follicle test, tawagin mo yung nag-hair follicle test, doon gawin yung na yun. Napakadali nun. Mapapanood ng lahat ng tao.
Unang-una, masusupalpal mo si Pangulong Duterte dahil unang-unang talagang naglabas nito si Pangulong Duterte. Na-addict ka nga. 'Di ba? Na nasa watchlist ka ng mga pusher tuloy, ng mga gumagamit ng pulburon. Eto na yung pagkakataon. Ultimong kapatid mo na sinabihan kang adik na gumagamit ka ng pulburon. Ngayon, eto na rin yung panahon para patunayan nyo sa buong Pilipinas at hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo na ang Marcos ay hindi mga adik. Napaka-basic nun. Hindi ko na lang talaga mawari sa utak ko kung kapag tinanggalan ka ba ng buhok ay madideds ka na. Hindi ka naman ata si Samson, di ba? Na kapag tinanggalan ka ng buhok, nangihina ka. Di ba? Hindi ka naman ata si Samson, si Bongbong ka. Letter S ang unang pangalan nun, letter B ka. Ay, naku. Pero pera biro. Yun nga, First Lady Lisa Araneta Marcos, Sandro Marcos, President Bongbong Marcos para matapos tong issue na to at talagang mapatunayan nyo sa amin. Na kapag nagpa-hair follicle test kayo at napatunayang hindi naman kayo mga adik, baka ipagtanggol namin kayo. Baka sa oras na yung palakpakan na namin kayo. At baka bumalik na rin ng tiwala ng taong bayan sa mga Marcos. Sa totoosin itong sinabi ni Amy Marcos, itong pagbubulgar, hindi ito paninira eh. Paglilinis to sa pangalan nyo. Ngayon, kung sa tingin nyo ay ito ay paninira, mag-hair follicle test kayo, napakadali. Live. Hindi yung biglang magtatalak si Auntie Claire na parang nasa palengke. Tapos ilalabas yung dokumento na positive kayo, na positive tuloy, na negative yung resulta. Hindi kami papayag nun. Gusto namin live. Na nakikita namin yung proseso ng hair follicle test na yan. Na para makasigurado kami. Kasi una-una, nasa inyo lahat ng pera na hinahanap ngayon, trillion yan. Bayaran nyo lang ng 1 billion yung nag-hair follicle test, putangin na. Sabihin nyo lang, hindi na 1 billion, eto 5 million. I-negative mo yung ano na yan. Ipasa mo yung ano na yan. Kailangan mapatunayang hindi kami addict dyan sa resulta na yan. Basic, nasa inyo pera eh. Diba? Kaya kami, ang gusto namin ng mga Pilipino ay magpa-hair follicle test kayo ng live. Yun yung gusto namin. Hindi yung biglang susulpot dyan si Auntie Claire na si the second lady. na si the second lady tapos may hawak ng papel at tawag dito at may kita namin hindi ka positive sa drugs. Hindi ganoon, ayaw namin nun. Alam namin ng nyo. Alam namin yung karakas nyo. Alam na namin yung technique nyo buhay na kami dyan. Hindi kami pinanganak kahapon para lokohin nyo ulit. Ngayon eto, sana ang tanong pala, hindi pala sana, ang tanong, kakasakaya si Sandro Marcos, Lisa Araneta Marcos at Marcos Jr. sa pagpapa-hair follicle test at magpapa-DNA test etong si Amy Marcos. Dito ramdam mo na alam mo nyo dito ang kinagandahan mo rito kay Amy Marcos. Ipinakita niya sa taong bayan kung ano yung pagmamahal ng isang kapatid. Doon kami napabilib. Doon ako napabilib sa kanya. Doon ako napabilib kay Amy Marcos. Pinakita niya kung gaano niya kamahal na mahal si Bongbong Marcos, si Pangulong Bongbong Marcos. Na gusto niyang isalba. Gusto niyang tanggalin doon sa madilim na tinatahak ngayon ni Marcos Jr. Napakaganda ho nun. Tapos ngayon wawalang nyain ka ng pamangkin mo, hindi daw gawain ng tunay na kapatid. Gago ka ba? Kupal. Nakupalan yung ganung utak. Naturingan mga nag-aral kayo sa Harvard, tas ganyan utak nyo. Eh di sana ako na lang nag-aral doon, baka mas matalino pa ako sa inyo ngayon.
Ngayon pa nga lang, okay na ako eh. Binuhat ang sariling bangko, gago eh, no? Ako na lang sana nag-aral dun sa sa paaralan na kasi sayang utak niyo eh. Hindi nyo nagigets yung pinupunto na napakaliit lamang. Napakaliit lang nung hindi na nga logic yun, tapos di nyo pa magets. Ulul. Eto naman syempre, nandyan ang tuta. Kung nandyan si pamangkin, nandyan ang mga tuta. Tuta, wala mga Marcos. Kulang na lang ganun sabihin ni Ping Lacson, no? Alam nyo ito si Ping Lacson, napakasinungaling. Katulad yung sinasabing 100 billion na, tama ba kung di ako nagkakamali, insertion, na hindi daw, na ginamit lang daw ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos. Naginamit lang daw yung pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos kaya ginagamit na kaya daw nadadamay. Putang na, sayang yung bansag sa'yo, Senator Ping Lacson, na matanglawin. Putang na, yung harap-harapan ng korupsyon, hindi mo makita. Hindi ka matanglawin. Pikitlawin ka. Ito pa isang tanong, Senator Ping Lacson. Ikaw ba ang leader ng Pink Lawan? Senator. Senator Ping Lacson, ikaw ba ang leader? Ngayon alam na natin kung sino leader ng Pink Lawan. Si Ping Lacson naman pala. Pinky? Yung tanginang yan. Dami ko nalaman sa'yo, Senator Ping Lacson Hindi ko alam kung totoo yun Pero sana hindi totoo yun. At hindi pa rin naman din ako naniniwala dun, Senator Ping Lacson, na kumakain ka daw ng hotdog. Hotdog na medyo may pagka-brown. May pagka-brownies. Tapos may dalawang jingle bell sa dulo. Ay! Ano yun? Senator Ping Lacson, Punta na kung totoo yun. Ang dami mong pang boylet. Ang dami mong pang boylet, Senator Ping, baka nakatikim ka rin sa isang maleta dyan. Pa-arbor naman ng isa. Pero ako nanaginip ako. Ito panaginip lamang to Panaginip lang naman to. Wala naman to katotohanan. Panaginip lamang to. Nanaginip ako na etong si Senator Pinky ay napakalaki pala ng binayad. Grabe. Oo. Grabe. Talaga. Doon sa panaginip ko, hindi lang 1 billion, hindi lang 2 billion, at hindi lang 10 billion. Kundi napakalaking halaga ang binayad kay Senator Pinky Webb. Pinky lang, Pinky. May panaginip lang naman yun Baka sa sobrang stress ko sa politics at nabasa ko yung pahayag ni Senator Ping Lacson na parang nagiging tuta na siya ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez, panaginip lang yun. Baka, di ba, kadalasan pag panay-isip tayo, pagkadalasan nananaginip tayo. Baka ganun lang. Wala pa namang katotohanan yung panaginip niya. Pero nakakapagtaka, Senator Ping Lacson, talagang pinupush nyo na ngayon ni Tito Soto ang pagiging tuta nyo. Ito pang isang tanga. Hindi rin naintindihan yung ginawa ni Senator Amy Marcos. Sabi niya rito, bakit mo sisiraan ang sarili mong kapatid sa harap ng daang libong tao? Mas lalaki pa nga si Amy Marcos, Senator Ping Buti nga si Amy Marcos, pinanindigan niya Ikaw, pinanindigan mo ba? Pinanindigan mo ang pagiging tuta mo, ninyo, ni Tito Soto, sa sa administrasyong Marcos, dahil alam nyo naman, at alam din na rin namin na hindi na kayo tatakbo sa mga susunod na eleksyon.
Kaya todo kabig kayo ngayon. Okay lang naman yun. Ako naniniwala ako na etong si Senator Soto mukhang nadadala mo lang to. At mukhang ako talaga simulat sa pool na naging senador si Tito Sen, talagang nagustuhan ko. Ngayon lang talaga siya pumalya sa akin. Ikaw, noon pa man, palyado ka na sa akin. Wala naman kasi. Ano ba kasi nagawa ni Ping Lacson sa sa Senado? Hindi ko lang alam hindi kasi ako updated sa kanya din wala rin namang interest din naman kasi paano ako magkaka-interest. Diba? Pinky nga. Isa rin to ni Sandro Marcos na hindi makaintindi. Na kesyo tawag dito? Kesyo sinisiraan daw. Hindi, ganito na lang, Senator Ping Lacson, usap tayo. Halika rito, putangin na ka. Ganito na lang. Halimbawa, ikaw sa kalagayan ni Senator Amy Marcos. Ilang taon mo nang pinagbabago yung kapatid mo? Halimbawa, ikaw si Senator Amy. Halimbawa, ikaw si Senator Amy Marcos na merong kapatid na nalululong sa droga. Na gusto mong mapagbago, lalo ka na, pulis ka pa. Anong una mong gagawin? Diba una mong gagawin, didisiplinaahin mo or papayuhan mo yung kapatid mo na napapariwara. Unang-una mong gagawin yan kuya ka or ate ka or ikaw ang nakakatandang kapatid. Sa loob ng ilang taon, nakinimkim mo na etong kapatid mo ay wala na talagang pagbabago. At ang masama pa, naging presidente pa. Sa pamamagitan mo din kasi, diba, sabi ni Amy Marcos na siya din talaga ang tulay kung bakit naging nakilala ng mga Duterte etong si Bongbong Marcos. So doon, biruin mo, nakikita ni Amy Marcos, unang-una yung bisyo mo, na sabi niya pa nga, siya pa nga naglilinis ng kalat nila Marcos, ni Bongbong, ni Bongit. Tapos naging presidente pa at kitang-kita ng dalawang mata ni Amy Marcos kung gaanong hirap ang dinaranas ng mga Pilipino ngayon sa bansang Pilipinas. Hindi ka makukonsensya nun. Sige, sabihin na natin na mali yun. Mali yung ginawa ni Amy Marcos na sa maraming tao niya sinabi. Pero kung what if ba na isa-isang interview sinabi ni Amy Marcos yung adik ang kapatid niya, hindi ka magagalit? Tanong lang naman. Kasi alam niyo, sa totoo lang, napakaganda. Dito hinangaan si Amy Marcos. Sabi ko nga sa inyo, wala nang mga Marcos, Marcos, Araneta, Romualdez. Wala, yung tatlong apelido na yan, hindi na yan makakatungtong sa pagiging presidente kahit kailan. Tatatak na sa utak ng bawat Pilipino na yung mga apelido na yan, ayan ng mga demonyo ng bansang Pilipinas. Yan ang magpapahamak sa bansang Pilipinas. Pero alam mo, dahil sa ginawa ni Amy Marcos, isinalba niya ang apelidong Marcos. At kahit papaano, may katiting pang tiwala na maibibigay ng taong bayan dito kay Amy Marcos. Sinasabi ko to hindi dahil iboboto ko siya, hindi ko pa rin iboboto si Amy Marcos, never. Sabi ko nga, kung nabudol na tayo ng una, magpapabudol pa ba tayo sa pangalawa? Hindi ko nagagawin yun. Pero kaya ako to sinasabi kasi nga napahanga ako sa ginawa ni Amy Marcos bilang kapatid. Doon tayo sumentro bilang kapatid. Ikaw kasi, Senator Ping Lacson, nakasentro ka sa utak ng politiko. Hindi ka nakasentro sa utak ng usapang kapatid. Hindi ko alam kung may kapatid ka, baka wala ka sigurong kapatid. Ano, Juding din? Ay, sorry, ano ba yung Juding? Hindi ko alam yun Sorry Kung talagang malawak ang siguro alam mo rin yan, Senator Ping Lacson, sadyang nagbubulag-bulagan lang kayo ngayon. Dahil
tuta nga kayo ni Marcos Jr. Diba ka ganun? Katinailong ko. Napakaganda nun. Sasabihin nyo sa akin, hindi kasi kaya gustong-gusto mo yung nangyari dahil maka-Duterte ka. Hindi ho ganun. Wala na hong kulay-kulay dito. At hindi ko rin naman sinasabi na ayaw ko sa mga Duterte. Ang punto kasi dito, kapatid eh. Nasa peligro ang kapatid mo, hindi mo sasalba. Tanga ka ba? Utangin na wala kang kwentang kapatid nun. Mamamatay na kapatid mo. Nandun na sa bingit ng kamatayang kapatid mo, hindi mo isasalba. Sabihin na natin gusto niya yung ginagawa niya, pero alam mong mali yun. Kukonsintihin mo, tanga ka ba? Utangin na, hindi ako nakatapos ng high school, pero alam ko yung ganyan. Ikaw pa kaya, Senator Ping Lacson, isa kang dating PNP chief na nakapag-aral ng mataas na grado na naging senador pa ng ilang beses hanggang ngayon. Hindi ko lang alam kung paano ka nanalo ngayon. Hindi ko lang alam talaga. Biruin mo yun. O sadyang nagsisinungaling ka lang, Senator Ping Lacson, dahil yun nga, napapakinabangan mo si Marcos Jr. Tanong to. Hindi to pagbibintang, nagtatanong po ako. O hindi kaya isa ka din sa mga nakinabang ng pera ng taong bayan na nawawala ngayon? Tanong lang ho yan, ha? Kasi parang napakagulo eh. Biruin mo, yung kapatid ang naglabas ng ebidensya, tapos tututulan nyo, hindi ka normal na tao niyan. Senator Ping Lacson, may sakit ka po sa pag-iisip pag ganyan. Pasensya na po Senator Ping Lacson, hindi naman po ako sa galit sa inyo. Ang pinupunto ko ho kasi dito, kapatid, simulat sa pool, magkasama yung dalawang yan, magkapatid nga eh. Simulat sa pool, alam ni Jaime Marcos kung ano yung galaw ni Bongbong Marcos. Dahil yan ang mismong bilin ni Senior Marcos, kay Jaime Marcos na alagaan niya at mahalin niya ng sobra yung kapatid niyang yan. Doon pa lang talagang mauunawaan mo kung gaano kamahal ni Senator Jaime Marcos si Bongbong Marcos na para isalba niya. Tapos ngayon ipagtatanggol niyo si Marcos. Dapat nga isa kayo sa mga bumulong or isa kayo sa mga magsalita na President Bongbong Marcos. Kung totoo man ang sinasabi ng anak nyo, dapat nyo pong sundin yun. Ganun dapat. Hindi yung putang ina. Bakit mo sisirain ang sarili mong kapatid? Anong paninira dun? Tsaka ito ang mga Duterte, simulat sa pool na nakilala ko ang mga Duterte, ang daming naninira sa mga Duterte. Hanggang ngayon, wala silang pakialam. Nakakatawa talaga yun. Hanggang ngayon, wala silang pakialam. Bakit wala silang pakialam sa paninira sa kanila? Dahil alam nila na hindi totoo yun. Tapos kayo, putangin na nyo, hindi naman kayo mga kamag-anak, affected kayo. What if na lang kapag naging kamag-anak kayo ng mga Marcos, baka magpakamatay na kayo. Nauhaw ako dun Break time. Tubig ha? Mamalat Baka may bumusawak Hindi, gusto kong pangaralan to si Senator Ping Lacson ng matindi. Ulitin ko, Senator Ping Lacson, hindi ako galit sa'yo. Naiinis ako sa'yo dahil nagpapakatuta ka at nahalata ka. Lantaran na talagang pinapamukha mo sa amin na isa kang sunod-sunuran kay Marcos Jr. Okay na sana, Senator Ping Lacson, kung hindi ka na lang nag-comment Ano to? Kung halimbawa hindi ka na lang nag-comment na, away magkapatid yan. Silang dalawa lang ang nakakaalam kung anong totoo talaga. Diba? Ganun dapat. Senador ka, di mo alam kung ano isasagot mo.
Halimbawa, interview, Senator Ping Lacson, ano pong masasabi nyo sa mga sinabi ni Amy Marcos? Tangina, isa lang sasabihin ko. Ay, una-una po, hindi po ako pwedeng mangialam dyan. Away po yan or ang magkapatid lamang po ang nakakaalam kung anong tunay na kwento. Ilan na lang po ang tanongin nyo at hindi po dapat tayo manghimasok sa problema nila na yan. Kung yan man ay totoo o hindi, silang dalawa lang ang nakakaalam yan. Ganun dapat, Senator Ping Lacson. Walang yakan. Sabi mo, nakakaawa si Marcos Jr. Awa ako, Marcos. Pag hindi ako awa, Marcos, ala ako pera. Ay, sorry. Ganun ba? Awa ako, Marcos Jr. Pag di ako awa, ala ko pera eh. Ang laki pa naman gastos ko nung halalan. Milyon nang nilabas ko. Tapos hindi ko mababawi yon na ngayon ay senador na ako. Wawa ako, Marcos. Ang dali-dali lang yan sa lahat po, no? Sa lahat. Sa pangkalahatan to, hindi lang kay Senator Ping Lacson. Kapag tinanong kayo ng about kay Amy Marcos at kay Bongbong Marcos, about dun sa sinabi ni Amy Marcos na nagda-drugs itong kapatid niya, nagpupulburon, nagdodroga itong kapatid niya, isa lang sabihin nyo, wala po akong sasabihin dyan against kay Amy at against kay Bongbong. Bakit ko panghihimasukan yan? Silang dalawa lang ang nakakaalam kung anong tunay na kwento. Ganun dapat. Utang na senador ka, mga senador kayo, mga politiko kayo, may mga pinag-aralan kayo. Natapos kayo kung saan saang malalaking at kilalang universidad, tapos kung sumagot kayo, muntanga. Hindi ko kinakampihan si Bongbong Marcos hindi ko kinakampihan. At lalong hindi ko kinakampihan si Amy Marcos. Pero yung ginawa kasi ni Amy Marcos, yun nga yung pagmamahal ng kapatid. At doon din natin na pagtantu-tantu lahat. Bakit walang nakukulong? Dito ka pa magtaka, Senator Ping Lacson, at kami din nagtataka din sa'yo. Bakit? Dati kang PNP chief, di ba? Hindi ka ba nagtataka ngayon na walang nahuhuling mga drug lord? Bakit puro pulburon lang ang nahuhuli? Bakit walang nahuhuli ng mga drug lord? May nahuli, driver pa. Isang tao pa. Ang masama pa niyan, biglang sinarado yung kaso. Hanggang ngayon, wala tayong alam doon sa driver na kung naasan na ba, kung nakulong ba yun. Ano sasabihin nyo sa amin? Hindi, kinikip yung driver na yon para mapaamin, para ituro niya kung sino yung mga drug lord. O baka gawin nyo, binibriefing nyo yung driver, tapos sasabihin ng driver na yung drug lord na nagpadala sa kanya ng 13 billion na pulburon sa Alitagtag, Batangas ay galing na naman sa mga Duterte. Baka yan na naman Baka yan na naman yung alam mo yan, baka mangyari yan. Hinahanap nyo. Eto dahil doon sa sinabi ni Amy Marcos, biglang nabuhay ang issue sa Alitagtag, Batangas na nahuli sa checkpoint ang 13 billion droga na nagkakahalaga ng 13 billion na isang tao lamang ang may dala. At ito ay isang driver. At ngayon, eto na, ilalabas na namin kung nasaan ang driver. At ang driver na to may sinabi, may tinuro kung sino ang drug lord na nasa likod niya. Eto, baka ikagulat nyo, ang drug lord sa likod ng driver ay ang mga Duterte. Alam nyo, matagal ko na tong kinikim-kim to. Sobra. Inaantay ko lang din tong pagkakataon na to. Na baka kaya hindi nila yan nilalabas, yung wala nang update dyan sa driver na nakasama dun sa nahuling 13 billion na pulburon.
Baka mamaya ay ibiriping nila yan na ituro mo mga Duterte na sila ang drug lord. Tangina, twist na naman ng usapan. Mga kababayan, etong sinabi ko about po sa 13 billion na pulburon na nahuli sa Alitagtag, Batangas na ngayon wala na tayong balita. Paki-share nyo po itong video na to at ikalat nyo po sa lahat po na social media platform. Kung sakali man ho na may mangyari din sa akin, hindi naman ako natatakot dyan eh. Kasi talagang pwedeng mangyari. Ngayon na wala na silang patutunguhan kung tawag dito, kung saan sila lulusot sa issue ngayon, pwede nilang gawin yun. 'Di ba? Na kaya nila pina-stop ang investigasyon sa Alitagtag, Batangas at kaya hindi nila pinapakita yung driver dahil pinapaamin nila kung sino yung drug lord at ngayon umamin na. At ang itinuro ng driver ay ang mga Duterte. Pwede hong mangyari yan. Pwede nilang gawin yan. Alam na natin ng galawan ng tawag dito ng Administrasyong Marcos. Hindi na ho tayo bulag at bingi dyan. Ilang beses na ho nila tayong dinaanan, ilang beses na po nila tayong pinakain ng mga ganyang estilo nila para lang matabunan yung issue na kinakaharap nila. Kaya sana i-share nyo tong video na to para kumalat po ito at mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan. Ikaw naman, Senator Ping Lacson, sige, tuloy mo lang yung pagiging tuta mo kay Marcos Jr. Pero nag-iisa lang ang sasabihin ko sa'yo, hindi mga tanga ang mga Pilipino. Alam mo yan. Nasaan na yan? Wala na. Ito na. Oh, ito na yung ilalaglag na ni Martin Romualdez yung kanyang kapatid. O kanyang pinsan. Ang sabi dito, Romualdez, posibleng ilaglag si Marcos Jr. kapag naipit. Lakihan natin para makita natin yung makita natin tong ang late kasi, yan. Hindi sinara ni ex-presidential spoke attorney Sal Panelo ang posibilidad na ilaglag ni ex-speaker Martin Romualdez si Marcos Jr. Kapag lalo pang uminit ang investigasyon sa 100 bilyong flood control at budget insertion scandal. Sa tingin ko, survival mode. Lahat yan magtuturuan ang lahat na yang mga yan. Alam nyo, eto rin sa totoo lang, isa din to sa nakikita ko na pwede talagang gawin din to ni Martin Romualdez. Alam mo, eto nga yung sinasabi namin paulit-ulit. Ang demonyo, galit din yan sa kapwa niya demonyo. Ang magnanakaw, galit din yan sa kapwa niya magnanakaw. Ang sinungaling at ang magnanakaw, magkakapatid yan. Iisa lang yan. Kaya kung si Marcos Jr. ay sinungaling at etong si Martin Romualdez ay magnanakaw, wala silang pinagkaibang dalawa. Iisa sila ng budhi. Sila ang magkapatid na Balakit at si Hadlang. Putay na, pwede na ako sumali ng flip-top, no? Biruin mo, nagsasalita ako dito, 43 minutes na, wala akong hinto. Hindi ko alam din bakit ang bilis ng utak ko ngayon Hindi kaya naka 0.5 din ako. 0.5? 0.5 kape? Siguro dahil dito. Dahil sa mais. Tangina, lasang walang katamis-tamis bumili akong mais dito, may iba talaga sa probinsya, no. Masarap yung prutas, bagay, prutas ba tong mais? Prutas ba? Gulay? Prutas ba ang mais o gulay? Bahala na nga, comment nyo na lang dyan. Di alam niya, mabalik tayo dito, hindi talaga din malabo to na mangyari na magkalaglagan etong si Martin Romualdez at si Marcos Jr. Kasi una-una, mataas ang ambisyon
ni Martin Romualdez na mataas yung ambisyon niya sa larangan ng politics na nakikita niya na ngayon, lalo itong nilabas ni Amy Marcos na adik si Marcos Jr. May posibilidad na magkaroon ng pag-iisip itong si Martin Romualdez na putang na total sira ka na, sisirain na kita. Isasalba ko ang sarili ko pag mumukhain kitang masama. Pwedeng iniisip ni Martin Romualdez yan. Kasi talagang mapuputukan talaga sila dito, wala silang kawala dito. Talagang aabutin sila ng kaletsihan dito. Kaya ito, abangan natin ang susunod na mga kabanata. Na itong si Martin Romualdez ay balang araw ilalaglag niya itong si Marcos Jr. Posible yun. May posibilidad talaga yun. At ito na nga, please do welcome the one and only, the most beautiful woman in the world. The one of the basta yun na yun. The Beauty and the Beast. The most influenced woman in the Philippines. The most sexiest, baddest in the Philippines. The most beautiful eyes. Tayo lang ito ginagawa ko, ba't ang hyper ko? Hindi ko rin alam ba't ang hyper ko eh. Uminom lang ako ng lagundi para hindi ako ubuhin. Ang hyper ko na ngayon. What the meaning of this? Shit. Diba? Ewan ko, hindi ko alam. Siguro sa sobrang galit ko na no? Ang tagal ko kasi, hindi kasi ako nakapag-vlog kapong, kaya siguro na ngayon ko binubuhos Please do welcome the 34 pounds pa, the one and only Purse and Last lady of the planet Namek. Ano yung Dragon Balls? Hindi na, ito na. Sorry na, huwag na kayo magalit. Ano naman to? Joke lang. Masyado ay papaka-stress sa politics The one and only, the most corrupt lady in the world. The most powerful. The most dangerous. Buta na pati dangerous. One and only, the momshi of moms. The momshi, the mother of Earth. The mother of Sandro, Charis, Pimpenko. Tayo na, namabaos na ako. Please do welcome, Momshi Tars. Ang inang yan, nangababa ng pa-intro ko sa'yo, Momshi Tars, ha? Baka magalit ka pa sa akin. Lahat na ng damos sa buong mundo, idinikit ko na sa'yo. Baka mamaya magreklamo ka pang yudipunggol ka, ha? So, eto na nga. Ay matanggal nung nagkaka-virus talaga ako pag eto kayo yung kausap ko Eto, sabi ni Lisa Marcos, hindi na ako naikipagtalo sa'yo. Dahil total, kapatid ka ng asawa ko. At nire-respeto ko si Mami Imelda. Pero yung mga pahayag mo, peke kasing peke ng mukha mong retokada. Grabe. Grabe yun. Tangina, bad shot na rin ba si Amy sa'yo? As Ma'am Tars? Siguro bad shot na rin si Amy sa'yo. Bad shot ka na, Amy. Yan na ganyan sinabi niya kay BP Sara, diba? Bad shot na siya sa akin. Oo. Putangin na, kaya pala bad shot. Ibig sabihin, lagi kayong good shot ni Marcos. Uy! Iba din, ha? Iba din. Sabi niya rito, ito yung sagot ni, ito yung sinabi ni Lisa Araneta Marcos. Ito naman ang sagot ni Amy Marcos.
Oo, wag mo akong awayin. Dapat nga, magpasalamat ka sa akin. Ipinilit kita sa kapatid ko kahit mukha kang tanga. Ay, hindi, wala. May nakalagay ba doon? Wala pala, wala. Sorry. Kahit maganda, kahit maganda lahat ng ex niya. Utang na, ibig sabihin, churarat si Ma'am si Tars. Utang na, naglaitan yung dalawang pangit ah. Sorry, Senator Amy, bati na tayo. Peace na tayo, peace. Pero huwag kayong ganyan ha, nakakasuka ha. Parehas lang kayo. Parehas lang kayo ha, walang maganda sa inyong dalawa, mahiya kayo. Kahit magaganda ang ex niya, ikaw ang pinakapangit na may pinakamalaking tiyan. Butang na, dinamay nyo pa ako ah. Gago kayong dalawa. Pati yung tiyan ko nadamay ah. May pinakamalaking tiyan, puno ng droga at alak. Ang photos na i-edit pero ang hair follicle test hindi nare-retoke. Putang ina, lupit ng banat ni Senator Amy dun. Putang na, bigay todo guys. Baon na baon si Ma'am Shitars. Luwa ang mata. Ay, sorry. Tong na, pang flip-top na tong banatan mo, Senator Amy ah. Oo nga naman, ang photo na i-edit. Pero ang hair follicle test, hindi nare-retoke. Ang tanong, Ma'am Shitars, kakasa ka ba? Kakasa ka ba sa pagpapa-hair follicle test? Kasi sinasabihan nyo na hindi anak si Amy Marcos ni Marcos Sr. and Imelda Marcos, at kung may respeto ka, sabi mo dito, may respeto ako kay Mami Imelda. Kung may respeto ka kay Mami Imelda, ipakita mo yun, magpa-hair follicle test ka. Tapos ang usapan, finish. Diba? Tapos ang usapan, finish. Kahit anong bangayan nyo ni Amy Marcos, na kayo lang din sumisira sa mga pangalan nyo, Araneta and Marcos, sama nyo na si Romualdez, matagal naman na kayo sira din eh. Kahit anong bangayan nyo, walang magagawa yan. Pag talagang sinisira nyo lang ang pangalan nyo dyan, pero pag nagpa-hair follicle test kayo, mapatunayan nyo, Senator First Lady Lisa Araneta Marcos, na yung sinasabi ni Senator Amy ay fake news. Putang ina. Ang ganda sa pakiramdam nun, Ma'am Shitars. Ako na ang papalit kay Thinking Pinoy. Ako na yung pag-aralin nyo sa ibang bansa. Total, mas may naman ako doon. May potential kaysa doon. Oo, ako, matino ako. Wala akong sapak sa utak. Wag mo lang akong jowain ha. Hindi ako napatol sa sa makunat. Ay, sorry. O nga pala, sorry. Babae pa rin pala to. Sorry. Oh. So grabe to, no? Grabe tong bangayan ngayon. Talagang ang tindi ng palitan ng salita ni Amy Marcos at ni Lisa Araneta Marcos. So yun ang tanong dyan. Kailan sila magpapa-hair follicle test? At kailan ilalabas ang part 5 ni Saldico? Part 4. May part 4. Oh, part 4 pala. At part 5. At eto, may balita ako. May balita ako. O nga pala, bakit? Wait lang ha, tingnan ko na dito ba? Ayun pala. May balita ako na etong part 5 or part 4 ni Saldico ay may video na. May video. Diba nung una picture ang pinakita? Eto, may video na. At abangan nyo yan sa susunod, sa mamaya, or sa isang vlog ko. Abangan nyo yan.
So yan mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na rin po ang aking mga kasamahan sa Banateros Brothers, Banat Bahay, Coach Oli, Boss Dada, Master Judea, paring RJ, Sir Jack. At syempre, yung mga DDS din yan, mga vloggers, hindi ko na kayo isa-isa pero ang natatandaan ko, yan, mga tropa pits natin, Don Mar TV and PH Update. At sa mga gusto pong mapanood kami ng Banateros Brothers tuwing alas 6 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ay isubscribe nyo po ang channel ng Vox Populi. Ang Boses ng Bayan, meron po yung YouTube channel and Facebook page. At sa mga nais naman po magpaabot ng tulong sa mga kababayan natin na mga nasasalanta ng kalamidad na nangyayari sa bansang Pilipinas, ay ang mapagkakatiwalaan lang po natin na pwede tayong magdonasyon dito po sa SMNI Foundation. Disclaimer, wala po itong pilitan. Sa ayon lang po yan sa kagustuhan at gusto nyo. Wala po yung pilitan. So nandiyan po yung GCash number at may Facebook page po din po yan. Siyempre, ang SMNI din, may mga Facebook page, Newsflash, DCAR 1026, may YouTube, may Facebook, pakisuportahan po. At syempre, maraming salamat din sa patuloy na pagsuporta nyo sa SMNI, kay Pastor Apollo Siki Buloy at sa pamilyang Duterte. At syempre, sa amin na rin ng mga vlogger, especially to Banateros Brothers. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. No? God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.